Nais ko pong ibahagi ang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Bata pa lamang po ako. Madalas kaming paalalahanan ni Lola Iska na wag lalabas ng bahay kapag hating gabi, lalo na kung bilog ang buwan. Lagi niyang sinasabi, "May mga nilalang na gumagala. Huwag mong hahamunin ng gabi at baka ikapahamak mo." Akala ko noon, tinatakot niya lang ako. Pero kakaiba ang paraan ng pagkakasabi niya. Mataimtim, puno ng bigat. Parang may sikreto. Lagi ko rin siyang nahuhuli na matagal kong tumitig sa buwan. Para bang may inaabangan. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nagising sa kaluskos sa aming bubong. Parang may matutulis na kuko na dumadampa sa yero. Sumunod ay ang tunog ng malalakas na pakpak na humahampas sa hangin. Nangatog ang tuhod ko. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng aming bintana. At doon, halos tumigil ang mundo ko. Nakita ko si Lola. Nakabiti ng kalahating katawan mula sa aming bubong. Ang kanyang tiyan ay wala, tila hiniwa, at ang katawan ay lumilipad. Nakayuko siya, sumisinghot ng hangin na para bang may hinahanap. Ang mga mata niya ay kumikislap na pula. Nanigas ako. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Pero tila may puwersang pumigil sa akin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ngunit bago ako makapagtanong, siya na mismo ang lumapit sa akin. "Alam kong nakita mo ako, Apo." Bulong niya, sabay hawak sa aking kamay. "Huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Ipinanganak akong ganito, at baka ikaw rin, sa paglipas ng panahon." Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Pero simula noon, tuwing malapit na ang kapilugan ng buwan, napapansin kong umiinit ang aking pakiramdam. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako sa tuwing nararamdaman kong may nagbabago sa akin. Araw-araw kong pinagdarasal sa Diyos, nagabayan niya ako. Siya lang ang sinasandalan ko hanggang sa panahon ngayon. Ako po si Joel. Lumaki ako sa piling ng aking tatang na kilala sa aming baryo bilang mahusay na manghihilot. Lagi siyang tinatawag kapag may nasusugatan o nilalagnat. Mabait siya, pero hindi siya kailanman kinapitan ng tiwala ng aming mga kapitbahay. Palaging may bulungan sa likod niya, mga matang hindi nagtitiwala. Nang siya'y pumanaw, ako ang tumanggap ng isang kahon mula sa kanya. Doon ko nakita ang mga tuyong dahon, mga buto, at isang maliit na garapon na may lamang maitim na langis. May kasamang sulat. "Ito ang ating dugo. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng ating mga ninuno." Hindi ko maintindihan. Akala ko noong unay gamit lang niya bilang manghihilot. Pero nang gabi ng libing niya, narinig ko ang malalakas na kalabog sa bubong. Nang sumilip ako sa bintana, 2 pulang mata ang nakatitig sa akin. Gutom na gutom. Nanginginig ako sa takot. Kasabay noon, narinig ko ang boses ni Tatang. Hindi malinaw. Parang animoy bulong na dumadaloy sa hangin. "Buksan mo ang garapon, anak. Kailangan mo yan. Gagamitin mo rin yan." Hindi ko alam kung guni-guni lang yon. Pero simula noon, gabi-gabi ay may kung anong humahabol sa akin sa panaginip ko. At tuwing hawak ko ang garapon, may kakaibang init na umaagos sa aking mga kamay. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang garapon. Hindi ko pa rin yun binubuksan dahil natatakot ako sa maaaring mangyari. Ako po si Rika.
Ang kwento ko ay bumabalik-balik pa rin sa isip ko kahit 3 dekada na ang lumipas. Noong kabataan ko, buntis ang aking ate. Walang buwan na. Laging binabantayan ni nanay. Dahil may sabi-sabi na may aswang na gumagala sa aming baryo. Isang gabi, habang natutulog kami, biglang sumakit ang tiyan ni ate. Nagkakagulo sa loob ng bahay. Si nanay nagmamadaling humahanap ng maligamgam na tubig. Si tatay naman ay kumakatok sa kapitbahay para humingi ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang kakaibang kaluskos mula sa bubungan. Nang sumilip si nanay, nakita niya ang isang dambuhalang ibon na kulay itim. Paikot-ikot sa aming bubong at tila may hinahanap. Ilang sandali lang, nawalan ng malay si ate. Nang tignan niya, laking gulat namin. Wala na ang bata sa kanyang sinapupunan. Walang sugat, walang dugo. Parang biglang naglaho ang bata. Umiyak ng husto si ate. Pero walang maisagot ang mga albularyo at hilot. Ang sabi nila, kinain ng aswang ang bata habang ito'y nasa sinapupunan. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, naninindig ang balahibo ko. Dahil kung nagawa ng aswang na yon na kunin ng pamangkin ko ng walang bakas, baka hindi pa rin sila tumitigil hanggang ngayon. Ako po si Arman. Noong kabataan ko, madalas kaming dumalaw sa baryo ng aking lola sa Batangas. Doon, may malawak na nyugan na mahigpit na pinagbabawal pasukin tuwing dapit hapon. Ang sabi ng matatanda, tinitirhan daw yun ng mga engkanto. Pero matigas ang ulo ko. Isang dapit hapon, isinama ko ang pinsan kong si Eric. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga puno, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ng nyog parang sabay-sabay na humuhuni. At ang mga puno tila nakayuko sa amin, waring nagbabadya ng panganib. Maya-maya, nawala si Eric. Naririnig ko siyang isinisigaw ang pangalan ko. Pero kahit anong tawag ko, hindi ko siya makita. Para akong paikot-ikot lang sa parehong lugar. Lumipas ang ilang oras hanggang sa manghina ako at napaupo sa ilalim ng isang puno. Doon ako nakatulog. Pagmulat ko, nasa tabi ko na si Eric. Pumapalahaw at nanginginig. Sabi niya, dinala raw siya sa isang liwanag na parang palasyo. Doon daw niya nakita ang mga nilalang na napakagaganda. Mapuputi ang balat, mahahaba ang buhok, nakasuot ng makikinang na damit. Hinahawakan daw siya ng mga yon. Sinasabing, wag nang bumalik sa amin at manatili na lang doon. Mula noon, hindi na kami muling bumalik sa nyugan na yon. Pero sa tuwing dumaraan ako roon, ramdam ko pa rin ang mga matang nakatingin, nag-aabang, nag-aanyaya. Ako si Maylin. Ang karanasan ko'y tumatak sa buong pamilya namin. Isang gabi, biglang nawala ang lolo ko. 3 araw siyang hindi umuwi. Inakala naming nadisgrasya siya sa bukid o nalunod sa ilog. Naganap kami pero wala ni bakas niya. Sa ika-4 na araw, nagulat kami nang bigla siyang lumabas. Tila walang nangyari. Maayos ang kanyang katawan. Pero may kakaiba sa kanya. Malayo ang kanyang tingin. Parang hindi na siya ang lolo na kilala namin. Ayon sa kanya, dinala raw siya sa isang palasyo sa ilalim ng puno ng balete. Napakaganda raw ng lugar. Punong-puno ng ilaw, musika, at kasiyahan. Doon daw niya nakilala ang isang napakagandang babae. Mahaba ang buhok at kumikinang ang balat. Ang babae raw na yun ay nais siyang manatili roon magpakailanman. Ngunit nang bumalik siya sa amin, halos hindi na siya makakain ng normal na pagkain. Sabi ni nanay,
minarkahan na raw siya ng mga engkanto. Isang gabi, nakita ko pa siyang nakaupo sa ilalim ng buwan. Parang may kinakausap na wala naman. Paglipas ng isang buwan, nawala ulit si Lolo. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na siya bumalik. Hanggang ngayon, naniniwala kaming tuluyan na siyang kinuha ng mga engkanto. At marahil, mas masaya na siya sa piling ng mga nilalang na yon kaysa sa amin.